Ang ginagawa, pag magsisignal, signal ka ng kaliwa, tatanggalin pang kamay sa manibela, tapos kaliwa. Tapos hawak, kanan. So, nabibitawan yung manibela. So, dapat hindi. So, gawin mo, ganun daliri lang ito. Ganun, ganun style ng daliri. Ano? Pagkakaliwa, ganyan, abutin mo. Pag naman, papatay mo siya, sungkitin mo ng isa. Ganon. Pag kanan, sungkitin mo linong ganito. Ayan. Tapos pag babalik mo siya, sungkitin pa ganon. Right. Ayan. Yung ilaw na nagbiblink ganon. Ganon na. Gaganon mo lang. Kapag po inilawan ka, ibig sabihin, pwede ka mag-pass or no? Ang passing light kasi ginagamit talaga yan pag alanganin yung galaw ng sakyan at alanganin din yung galaw mo. Ibig sabihin, sa isang intersection o sa isang kalsada, pag mali or delikado sa inyong dalawa, nung kapwa driver mo, dapat gamitin mo yung tatawag na passing light din ito or busina. So ako ginamit ko yan. Halimbawa, nandito pa lang ako at yung nakita mo yung blue na yon, yung kunwari yan intersection yan. Nakita mo pa lang paano na siya, pa-cross na siya, at tapos ang takbo mo, napakabilis mo, nasa 80 km per hour. So dapat ang nandito ka pa lang, ilawan mo na. Kahit dalawa o isa o hold mo, pwede, mailawan mo lang siya. Wala naman kasing regular na kailangan pag bibigyan ko siya ay dalawa. Kailangan pag sinabi ko siya yung mag-free siya ay i-free ko rin ganito. Wala naman basta mailawan mo lang siya. Okay? Para sa akin, ang gagawin mo dyan, dalawang decision lang. Una, malayo pa, dapat nagdidesisyon ka na pag bibigyan ko ba o hindi. Dapat isang decision lang. Pag alam mong alanganin yung isang sasakyan na nasa unahan mo at magkocross ang alanganin, ang decision mo lagi dyan to be defensive, dapat pabagal. Then, alalay na sa brake agad. Huwag mong uunahin kagad itong Kasi may ibang driver na kaya nagbabanggaan. Lagi nakaugalian na pag nakita may magkocross, ang gagawin, ilawan agad, dire-diretso. Kaya nagkakabanggaan. Kaya ako, sa 30 years ko na pagdadrive, tagal ko na pagdadrive, ang ginagawa ko, para hindi kayo magkasabitan, pag alam kong papasok pa lang, at alam kong alanganin na ako, lagi nakaready na kagad ang isip ko sa brake. Tanggal agad ng gas, alalay na sa brake. Hindi ko na pinipilit. Kasi talagang hindi natin hawak yung sitwasyon kasi minsan mga driver na parehas yung ugali ninyo. Halimbawa, ikaw ay ugali mo ay makita mo papasok na, ilawan mo dire-diretso ka. Ganun din siya. Ay nagsasalpukan, no? So dapat maging defensive ka. Gagawin mo, alalay ka na kagad sa brake, no? Papakiramdaman muna yung galaw nung sakyan nung nasa unahan mo, no? Okay? O kaya pag mag-overtake ka, minsan kasi pag nag-overtake ka, ma'am, ay alanganin, di ba? Naka-overtake ka, di mo alam yung nasa unahan mo ay mabilis din. Nasa gitna ka na. O pwede mong gamitin din yung passing light. Ito. Kalimitan nagagamit ito pag bumiyahe ka ng gabi o kaya madaling araw, itong passing light. Gamit ito. Kasi limit yung visibility o tingin ng mga driver natin, kagaya ikaw. Siyempre, minsan yung sakyan biglang may napasok na alanganin, iilawan mo agad yon. Kasi yung busina ay, minsan may mga driver na bingi, pero walang driver na bulag. Kalimitan driver bingi. Kahit businahan mo, walang pakialam. Pero ilawan mo, minsan nagre-react, natigil. Pero laging defensive. Laging apak sa brake. Huwag mong pipilitin, ha? Okay? So, ito yun, So, signal, tanggal, kanan, tanggal, tapos passing light. Ganyan lang, Pag ginabi ka na, so, ikutin mo siya dito, ganyan, hanggang dito. Tawag dito headlight or low beam, Ito naman, park light or dim light. Ito nakatapat itong, Pag nakatapat sa 0, ay wala kang ilaw, para saan naman itong dim light? Itong dim light or park light, pag sa makulimlim na panahon na lugar, o kaya alas 5 ng madaling araw, yung nag-aagaw yung dilim at liwanag. So, maglagay ng ilaw. So, wala ka pang ilaw niyang gaano yung headlight, wala, di bukas yun. Kumbaga, para lang yun ay makita ka sa kalsada. Bukas yan yung brake light, tapos may maliit na ilaw sa unahan para maging visible ka lang, makita ka ng iba. Okay? Pag gabi na, so, gamitin mo to. Ito yan, itatapat mo siya dito lang. Ganun lang pag-ikot. Ganun lang, ganun lang, ikutin mo lang. So, may ilaw ka na yan. Headlight, pag sinabi sa'yo, buksan mo nga yung headlight, iyon. O buksan mo lang yung dim light lang, dim light. Or buksan mo yung low beam. Ano yung low beam? Ito din yung headlight diyan. Kasi bakit low beam? Kasi may high beam siya. Ayan, push.
So sa gabi, pag ginagamit ko yan, yung high beam and low beam, nakaset up na yun ng ganyan, nakaset up na siya sa headlight. So pag ako yung magpapasing light or magpapasing light ako, ganyan ko, pag gagamitin ko yung high beam, itutulak ko lang ng daliri, ganyan lang. So di tinatanggal ang kamay, di ko tinatanggal ang kamay. Pag tatanggalin ko na, may kasalubong ako, gaganon ko lang. Kasi yung high beam na yun, ma'am, pag laging bukas yan, yung kasalubong mo na yan, silo talaga yan, ma'am. Kasi lalo naka-LED ka, kasi uso ngayon yung mga yung ilaw ng mga lakas. Yun, silong-silo yan. So, talaga hindi niya makita yung kalsada. No? So, kaya yung iba nakakasar talaga. No? So, kaya pag nakita mo may kulay blue doon na ilaw na yon, ayun, ibig sabihin bukas yung high beam. So, tatanggalin mo yan lagi pag may kasalubong ka. Ginagamit lang yan pag wala kang kasalubong. Ginagamit naman talaga sa tama yan kasi minsan nasa kalsada tayo, kurbada, madilim, nag-iisa ka sa kalsada, gabi, di ba? Nasa bundok ka or nasa highway ka, marami nakapark, marami lubak. Ay, kailangan mo gamitin yung yun kasi pwede ka magbulaga. Dito pa lang at ang takbo mo ay mga 80, may kanal doon. Ngayon naka-headlight ka lang. Yung headlight kasi ang habot lang yan, dito ng mga 10 to 20 meters lang, yung pinakaliwanag. So, pwede ka mabulaga, lalong takbo mabilis. Ngayon, para hindi ka mabulaga, gamitin mong high beam o yung range niyan, so nasa 100 meters nandun. So, makikita mo na agad na may lubak doon. Okay, may nakapark doon. Na, naka mo yung idea. Ito, ayun. Kaya yun, ganun paggamit ng Kaya be responsible yung paggamit ng ating high beam and low beam or light. No, meron din yan, isa pa, yung tinatawag na ito ay tinatawag na fog light. Ayan dito. So, pag napunta ka sa Baguio o kaya Tagaytay, okay, so minsan dyan sa gabi may fog, So, mabubuksan mo lang fog light. Ito, pagbukas itong either itong tawag na dim light or headlight. Mabubuksan mo lang. Pero pag naka-zero yan, sarado. Kung mapapansin mo, wala yung yung sign. Tignan mo. Ito yung fog light. Ayan Papatayin ko yung fog light. Ayan Wala siya. Buksan ko yung fog light. Ayan So, nagbubukas siya either sa headlight, bukas yung fog light. Pero pag naka-zero, ang ilaw natin, wala yung fog light natin, ha? So, kaya pag napunta ka sa madilim, o ganun, o foggy So, ganun ang paggamit niya, So, ibang modelo, ganyan din ang mga sign. Para sa sign yan. Basta ganyan sign, fog light yan. Kahit anong maganda sakyan gamitin mo. Para sa sign. Kaya pag may knowledge ka dito sa mga ganito, same naman yung mga sign nila. Iisa pa man, Kaya mga dito, So, dito naman sa kanan,